Pag-usapan natin, sino ba talaga ang may sala kapag may banggaan sa kalsada tapos may namatay na pasahero ng bus? Quick review lang tayo sa kaso ng TU v. Arriesgado, GR number 138606. Okay, so ito yung kaso tungkol sa isang aksidente. No? Isang pampasaherong bus bumangga sa nakapark na cargo truck. Ang resulta, may namatay na pasahero tapos may mga nasaktan pa. Mahalaga to para gets natin. Gaano ba kabigat ang responsibilidad ng mga common carrier at paano hinahati ang sisi pag parehong may palpak? Una, napatunayan talagang nagpabayain driver ng bus kasi sobrang bilis daw, tapos kahit nakita na niya yung truck mga 25 meters pa lang, di siya umiwas. Dahil diyan, sabit yung may-ari ng bus. Yan yung breach of contract of carriage kasi bilang common carrier, kailangan patunayan mo ang ginawa mo ang lahat ng pag-iingat, yung extraordinary diligence para sa safety ng pasahero mo, hindi niya nagawa yun. Pangalawa, may sala rin yung driver ng truck. Mali kasi pagkakapark niya, nakahilig, halos nasa gitna pa ng kalsada, tapos wala pang early warning device. Labag sa batas trapiko yun. Kaya pati yung may-ari ng truck, may pananagutan din dahil sa kapabayaan ng empleyado niya. At panghuli, sabi ng korte, pag common carrier ka, automatic, parang may kasalanan ka na pag may nasaktan o namatay na pasahero mo, maliban na lang kung mapapatunayan mo yung sukdulang pag-iingat. So kahit may kasalanan din yung truck driver, hindi yun excuse para sa bus company. Dahil pareho silang pabaya, yung mga driver at yung mga amo nila, pareho-pareho silang pinagbabayad ng danyos. Ang tawag dyan, jointly and severally liable. Pwedeng singilin yung buong halaga sa kahit sino sa kanila. Yung insurance, hanggang doon lang sa nakasulat sa policy. So tandaan, pag may aksidente, hindi porket may ibang nagpabaya, ligtas ka na sa responsibilidad mo, lalo na kung buhay ng pasahero ang usapan. Para updated ka sa mga ganitong kaso, subscribe ka na.